Minsan napapaisip tayo na napakahirap na ng buhay ngayon. Feeling mo minsan parang hirap na mag-adjust. Pero teka lang, after mong makita itong mga bahay na to, baka sabihin mo, Lord, pasensya na po. Hindi pala ako ang pinakagrabe. May mga bahay pala na nakasabit sa bangin, may nakatira sa ilalim ng tulay, may islang mas siksik pa sa sardinas, may nagyeyelong tirahan, may mga bahay na lumulutang sa tubig na di kayang languyin ni Manny Villar nung siya ay mahirap pa. At may disyertong parang bahala na si Batman. Pero alam mo ba, lahat ng yan, may lakas loob na tumira. At hindi lang basta tumira, diyan na rin sila tumira, nagmahal at nagka-family picture pa. Ito ang serye na magpapatanong sa'yo, na bahay pa ba yan o challenge na ng Diyos? Ito ang mga pinaka-wild na tirahan na mas delikado pa sa relasyon mo. Pa-subscribe naman dyan. Simulan natin sa Makoko, the floating slum of Africa. Kilala natin ang Venice na City of Love, pero sa Nigeria meron ding version, pero walang romance, puro katatagan sa harap ng kahirapan. Ito ang Makoko, Venice of Africa, pero pang survival mode. Mahigit 200,000 katao nakatira sa mga kubo na nakatukod lamang, nakalutang sa tubig na kulay bagoong na. Walang malinis na tubig, walang maayos na kuryente, healthcare, wala rin. Nauna pa silang na dengue. Pero kahit ganon, ayos lang. Kahit polluted ang lagoon, kahit naglalaho ng tradisyong pangingisda, tuloy ang ikot ng buhay. Sa gitna ng lahat ng hirap, may tawanan, may musika, may kapitbahay nandun lagi. Kahit sawa ka na sa kanyang gasgas na kwento, antik na balita at pagmumuka. Next stop, La Rinconada, Peru. Pinakataas na permanenteng tirahan sa buong mundo, 16,700 feet above sea level. Dito konting lakad lang, parang naka-sparring mo na si Manny Pacquiao. Bakit naninirahan pa ang mga tao dito? Iisa lamang ang magandang dahilan, ang nakakasilaw na ginto na baka sakaling sila'y swertihin. Pero ang kapalit, walang plumbing, walang maayos na kuryente, walang maayos na kalsada, kung saan nakatambak ang basura, lamig na parang tumatagos hanggang kaluluwa, at marami ang tirador ng pinaghirapan mo. Dito, araw-araw umaasa ang 30,000 tao sa pangako ng minahan. Pero karamihan, yumaman na sa sakit, hindi pa rin nakajakpa. At yung iba na disgrasya na nang di pa naambunan ng grasya. Sunod, buhay sa ilalim ng mga highway ng Maynila. Next time na nasa skyway ka, tandaan mo, sa ilalim ng dinadaanan mo may tahanan. Sa Maynila, libo-libo nakatira sa ilalim ng tulay. May pinagtagpi-tagping tirahan galing sa mga scrap metal at plywood. Ang may usok, ang ingay na sasakyan 24/7 at kapag umulan, para ka na sa water park pero walang lifeguard. Walang tubig, walang CR, ang kuryente galing sa illegal na wirings. Pero kahit ganon, may mga batang tumatawa, nanay na nagluluto at tatay na dumidiskarte. Hindi lang ito kwento ng kahirapan, ito ay kwento rin ng katatagan at kaastigan na kahit ilang beses palayasin, bumabalik pa rin. Pang-16, Yanjin, China, the skinniest city in the world. Bukod sa delikado, kakaibang syudad na ito, ang mga tahanan at gusali ay siniksik sa pagitan ng bundok at ilong. Pero kahit kasing lawak lang ng butas ng ilong ni Mike Tyson ng lugar, 400,000 ang nakatira dito. Kakaiba ang pag-ugali at tradisyon ng mga ito kaysa sa main China. Hindi peke ang mga ngiti at mukhang mga hindi mang-aagaw ng teritoryo kahit siksikan na sila. Pero mukhang delikado ang sitwasyon at kinatatayuan ng mga gusali sa tabing ilog. Dito mo makikita na kapag walang space, gagawa ka ng paraan. Pang-15,
nail houses, homes that refuse to move. Sa China, meron silang tinatawag na nail houses. Kapag may ginagawang highway, mall, skyscraper, lahat pwedeng palisin. Siyempre, maliban sa ilang matigas ang ulo. Kaya yun, may bahay sa gitna ng freeway, building sa gitna ng rampa, gabi-gabi habang natutulog, may 6 lanes of traffic ang umiikot. Maingay, mausok, pero ayos lang, normal na sa kanila. Pero ayaw pa nilang sumuko at umalis. Ito lang daw kasi ang tanging nilang tahanan at hindi nila pinagbibili ang kanilang kinalakiang lugar at pinaghirapang ipundak. Masakit para sa kanilang bitawan at lisanin ang lugar. Kaya yun, naging parte sila ng kasaysayan sa China at sa buong mundo. Astig! Sunod, Station H6, a floating outpost on the edge of the Earth. Dumako tayo sa Antarctica, the land of no. No trees, no roads, no neighbors, no hope kung di ka sanay sa negative 50 degrees Celsius. At dito mo makikita ang Station H6, isang mobile research base na nakapatong sa yelo, handang lumipat ng pwesto kung kinakailangan. Ang mga scientists daw dito, araw-araw na inaatake ng lamig, dilim at isolation. Bukod sa trabaho nila at malaki ang sahod, nandito sila para sa data, para sa klima, para sa siyensya, at para sa future natin. Ito ang lugar kung saan ang bawat sunrise ay pinaglalaban muna bago makita. Mantakin mo, 100 days diretsong hindi sumisikat ang araw sa lugar na ito. Pang-13, Fort Erie, Life Inside the Frozen Hell. Sa Canada, may lugar na hindi lang malamig, galit pa ang panahon, gustong manakit. Ito ang Fort Erie, kung saan ang hangin may attitude pa sa jowa mo. Umaabot ng 60 mph, parang gustong sampalin ang buong bayan. Tuwing bumabagyo ng snow, halos wala ka nang makita. Pero kahit ganito, may kumakapit. May komunidad na nagkakapit-bisig. May kapitbahay na handang tumulong kahit kailangan mo pang alisin yung nagyayelong pinto mo. Minsan sa pinakamalamig na lugar, doon mo makikita ang pinakamainit na puso ng tao. Pang-12, Santa Cruz del Islote, the densest island on Earth. Isipin mo isang isla na mas maliit pa sa football field tapos 1,200 tao nakatira doon. Yan ang Santa Cruz del Islote, pinaka-dense na isla sa planeta. Walang sasakyan, walang running water, pero may kapitbahay sa lahat ng direksyon, bata sa bawat sulok, may marites sa bawat eskinita, at may komunidad na parang extended family mo. Lahat magkakakilala, walang krimen, walang strangers, bawat bata ay tinuturing na nilang anak. Sa mundo na laging malayong loob ng tao, dito siksikan pero malapit ang puso. Sunod ang Whittier, Alaska. Buong bayan nasa iisang building. 270 residents, 14-story building, may school, grocery, simbahan, post office, police, laundry, lahat sa loob. Bakit sila nandito? Simple lang. Sa labas, laging may snow, bagyo, nuknukan ng lamig, at madalang pa sa regla sumikat ang araw. So imbes na magkawatak-watak, ayun, nagsama-sama sila. Pang-10, The Himba, Guardians of the Namibian Desert. Sa Namibia, may tribong 2,000 years nang nabubuhay sa gitna ng disyerto. Walang kuryente, walang running water, pero sobrang yaman sa kultura. Ito ang Himba. Yung pulang kulay ng balat nila, hindi make-up. Ito'y protection kontra araw, insekto at dryness, at cultural identity din nila. Dito, village ang nagtataguyod ng bata. Nakakatanda ang karunungan. Ang buhay simple pero may lalim na wala sa modern life. Minsan, hindi kailangan ng technology para makasurvive. Kailangan mo lang tradisyon at pagkakaisa. Pang-9, Sealand, the Micronation that refused to sink.
Ito naman isang oil rig na naging bansa. Welcome sa Principality of Sealand, smallest country on earth. Created by one man, may flag, may royal family, may constitution, at may passport kahit questionable ang validity. Naku sila dati, may hostage situation, may counter-attack. Parang mini Game of Thrones pero nasa gitna ng dagat. Ang populasyon, minsan 5, minsan 2, depende sa mood. Pero isang bagay ang malinaw, may taong nag-declare ng home kahit nasa dagat. Pangwalo, Cliff Village, buhay na literal na nakasabit sa bangin. Sa timog kanlurang bahagi ng China, may isang lugar na parang ginawa para lang sa mga taong walang takot sa taas at walang pake kung malaglag. Ito ang Cliff Village, tahanan nakadikit sa gilid ng bundok, as in 2,600 feet above the valley. Mula sa malayo mukha siyang ilusyon, parang background sa fantasy movie. Hindi ito peke, totohanang may mga bahay sa bangin. Isang maling apak, lalagapak ka nang wala ng bangunan. Simple lang kung bakit nakatira sila dito. Hindi sila umakyat para magpa-picture taking. Umakyat sila para mabuhay, para tumakas sa kahirapan, away politika, at gulo ng mundo sa baba. Pang-7, Edinburgh of the Seven Seas, pinaka-isolated na bayan sa Earth. Isang lugar na sobrang isolated na kahit si Google Maps mag-aalangan hanapin. Ito ang Edinburgh of the Seven Seas. Nasa Tristan da Cunha, aka the most remote settlements on Earth. Isipin mo to, ang pinakamalapit nilang kapitbahay, 1,500 miles away. Walang airport, walang hospital, walang traffic, pero may ocean for weeks. Ang populasyon, around 250 people lamang. Anak, apo, kapwa-apuhan ng mga unang settlers at shipwreck survivors, parang buong bayan, isang malaking magkakapamilya. Dito walang restaurant, walang mall, at kung magpapadeliver ka via Shopee, good luck, baka sa susunod na taon pa dumating. Internet meron, pero parang relasyon nila Gerald at Derek, on and off. Pero bakit masaya mga tao rito? Kasi sa Tristan, mabagal ang mundo. Walang ingay, walang toxic na kapitbahay, walang away sa barangay hall. Dito, simple ang buhay. Farming, fishing, kwentuhan sa kapitbahay, at yung birthday ng lahat, kabisado ng lahat. Sunod sa listahan ng Freedom Cove, ang lumulutang na sining na tinawag nilang bahay sa tabing dagat ng Vancouver Island, kung saan ang pine trees naglalandian sa Pacific Ocean. At ang fog, parang ex mong hindi makamove on, biglang may lilitaw na kakaiba. Hindi isla, hindi barko, kundi artwork na naging bahay. Ito ang Freedom Cove. Hindi mo makikita sa mapa, hindi mo madadrive, at definitely hindi mo mararating na hindi nakabangka na parang spy. At pagdating mo doon, para kang pumasok sa panaginip ng isang artistic na taong may unlimited imagination pero zero interest sa internet connection. Ito ang life project ni Catherine King at Wayne Adams. Dalawang artist na nagsabing, alam mo, baliw na ang mundo. Tara, gumawa tayo ng sarili nating mundo. More than 30 years nilang binuo ang lumulutang na village na may 12 platforms, sariling tirahan, greenhouse, gardens at art studio. Walang internet, walang fridge, walang alarm clock. Ang meron lang, tides, tanawin at tahimik na buhay. Dito sila nagtatanim, nangingisda, sumasayaw sa ilalim ng bituin at gumagawa ng art dahil gusto nila, hindi dahil kailangan. Sa mundong sabik sa more, sila ang poster couple ng less but meaningful. Ito na ang pang-5, Kandovan, ang baryong inukit ng apoy at panahon. Sa kabundukan ng northwestern Iran, may village na hindi tinayo, kundi kinayod. Tinayod mula sa volcanic rock na 140,000 years nang aktibo. Ang baryo na parang ginawa ng mga dwarf ng Lord of the Rings pero mas legit. Mula sa malayo, mukha siyang Stone Beehive City. Pero pag nilapitan mo, may bintana, may pinto, may chimney,
at may tao sa loob. Habang ang mundo nagtatayo ng skyscrapers at smart homes, ang Candoban na natiling ancient, kalmado at tahimik. Sa lugar na to, ang bahay hindi lang structure, parang puso ng lupa na pinulsuhan ng tao. Pangapat, Bouvet Island. Pinakamalungkot, pinakamalamig, pinakalayong piraso ng lupa. Sa gitna ng South Atlantic, may island na parang sinabi ng Diyos, huwag kayong tumira dito. Ito ang Bouvet Island, pinaka-isolated na isla sa buong mundo. Walang tao, walang hayop, walang naglalakad na kahit ano. Kahit National Geographic, pinapawisan bago pumunta dito. Yung mga scientists na pumunta dito, feeling nila nasa ibang planeta na sila. Kahit kalendaryo sumuko, ang araw at gabi parang parehong kulay, hindi mo na malaman. Isa siyang paalala na hindi lahat ng lupa para sa tao. Minsan dapat panoorin mo na lang sa malayo. Pangatlo, Cappadocia, Turkey. Mga lungsod sa ilalim ng lupa, mga fairy chimneys sa ibabaw. Ang lugar na parang hyper-realistic painting na nilagyan ng magic. Fairy chimneys, rock towers, cave houses at syudad sa ilalim ng lupa. Kung ayaw mo sa kapitbahay mo, pwede magtago sa ilalim ng earth. Ang Derinkuyu ang pinakamalaki sa kanila. Kayang maglaman ng 20,000 na tao. Sa pangalawa, Greenland, ang walang hanggang laban sa yelo ng mga Inuit. Sa Greenland, hindi winter ang kalaban mo, eternal winter. May temperatures na minus 34 degrees Celsius. Hangin na parang sampal ng multo at dilim na tumatagal ng buwan. Pero for 4,000 years nandito ang Inuit at hindi sila marupok. Sila ang definition ng katatagan. Dito marunong silang basahin ng snow. Alam nila kung kailan gagalaw ang yelo, kailan dadaan ang wave at paano manghuli ng walang nasasayang. Habang ang mundo nagche-chase ng comfort, ang Inuit nagche-chase ng balance with nature. At panghuli sa listahan, walang iba kundi ang Slab City, the last free place in America. Sa disyerto ng California may lugar na parang what if wala tayong gobyerno? At may sumagot, eto yun, ang Slab City. No laws, no taxes, no rent, no electricity, no water system, purong-purong kalayaan lamang. Kahit sino pwedeng tumira, basta kaya mong protektahan ang iyong sarili. Swertean na lang, pero meron din namang tunay na pwede mong maging kaibigan. Kanya-kanya na lang imbento ng tirahan. At sa gitna ng lahat, nandyan ang sikat na Salvation Mountain, isang Technicolor art hill na ginawa ng isang tao gamit ang pintura at pananampalataya. May library made of donated books, may art garden gawa sa basura, may entablado kung saan tumutugtog ang musika kasabay ng hangin sa disyerto. Ang Slab City ay magulo, mainit, mahirap, delikado minsan pero totoo. So yun, kung umabot ka dito, saludo ko sa iyo, bossing. Iba ka. Hindi ka basta viewer, explorer ka sa puso. Kaya kung gusto mo ng kwento ng mundo na hindi tinuturo sa eskwela, pinutin mo na ang like, i-share sa tropa mong gala, at syempre mag-subscribe. At tandaan, hindi sa ganda ng bahay sinusukat ang buhay, kundi sa tibay ng tao nakatira dito. Kaya kapit lang, hanggang sa muli.